landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noon ang una, na ang tao'y nalugmok sa sala. Pinangako ang Birhen ay magdidiig, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay sana bilang mga Kristiyano. Pagdasal natin ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Ikaw O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa intensyon ang pasalamat at kahilingan ng mga nagpapamisa, ng mga kasama natin online, ng mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Kasama ng pasalamat, yun na Erwin at Darlene, Red at Portia. At Kundangan family. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan nung tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel. At siya'y lukuban ng Espiritu bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na ina, mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagkumbaba na sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias kay Haring Akas ang tandang ibinigay ng Panginoon, ang panganganak ng isang dalaga ng isang lalaki. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyong Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.
paanong mangyayari ito kayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadala ng tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang naging simula talaga ng kaligtasan ng tao. At ito po ay ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagbabalita rin ng good news na ito kay Maria at ng pagpayag naman ng mahal na ina. Kumbaga po sa pag-uumaga, ito na yung bukang liwayway. Nakikinita mo na, bagamat madilim-dilim pa, pero sigurado kang ang liwanag ay parating na. Dahil dito, dahil sa pagpayag ni Maria sa kalooban ng Diyos Ama, nagbukang liwayway ang kaligtasan ng sanlibutan. Tama't wala pa yung kaganapan, pero sigurado nang darating yan. Hindi po natin sigurado kung ano ang magiging susunod na aksyon ng Diyos. Sakaling hindi pumayag si Maria, maaaring maghintay pa siya, medyo matagalan pa, kaya salamat sa mahal na ina. At ito'y agad nang naikasa. You see, for quite some time, at hanggang ngayon, nagiging parang topic or even bone of contention sa simbahang Katolika at maging sa labas ng simbahan, yung virginity of Mary. Unfortunately, madalas masyado itong nasa sentro sa physical na aspeto. Gayong kung lilimiin po natin ang sinasabi ng Bible tungkol dito, we will realize that more than as a physical matter, it is a spiritual one. Katulad na lang po ng sinasabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 7:32 at 34. Ang sabi niya doon ay, an unmarried man is anxious about the things of the Lord, how he may please God. An unmarried woman or a virgin is anxious about the things of the Lord, how she may be holy in both body and spirit. Kaya't kung makikita po natin, mapagninilayan natin, ang virginity in the Bible, more than physical integrity ay availability. Yung pagiging always available to do the holy will of God. Yun yung sinabi ni Mary ako po'y alipin ninyo. And a servant, a slave in the Bible, is one who always does the will of his master. Hindi ito po pwedeng ikumpara sa mga servants ngayon, sa mga kasambahay ngayon, na po pwedeng may day off pa, minsan may ugali pa kung minsan hindi mo mautusan. Ang slave o ang servant in the Bible, ang kaligayahan niya ay ang laging gawin, day in and day out, 24/7,
ang kalooban ng kanyang Panginoon. Yun si Maria. Yun ang pagiging ever virgin ni Maria. Mula pa noong una, hindi lamang po yung narinig natin ngayong tagpo sa Ebanghelyo. Because take note, ang sabi ng anghel sa kanya, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang ibig sabihin ng kalugod-lugod, natutuwa sa iyo ang tuwang-tuwa sa iyo ang Diyos. Pag pinagmamasdan ka niya, tuwang-tuwa sa iyo ang Diyos. Kasi noon pa man, bago pa siya tawagin para sa isang partikular at napakahalagang misyon, alipin na siya ng Panginoon. Sumusunod na siyang lagi sa kalooban ng Panginoon. At yung yes niya dito, yes hanggang huli ito. Even in those times na hindi niya maintindihan. At ang climax nga nito ay yung pagkapako at pagkamatay sa harapan niya mismo ng kanyang anak na si Jesus. Alam naman niya na ang kanyang anak ay hindi lang para sa kanya, para sa iba, pero hindi niya alam na yun ang magiging hahantungan. Hindi naman sinabi sa kanya ng anghel, ipapako, balang araw, ang anak mo, papatay. Hindi. Kaya sa maraming pagkakataon, hindi niya maintindihan yung nangyayari. Pero anong attitude ni Mary? Sige po, ako'y alipin mo, o Panginoon. Susunod ako sa kalooban mo. Yun ang virginity ni Mary. More on availability. At napaka-malaking bagay nun sa laging pagbubukang liwayway ng kaligtasang hatid ng Panginoon. Her constant availability. Simpleng babae si Mary. Bata pa noon nung tawagin ng Panginoon. Galing din sa isang simpleng pamilya. Di sila mayaman. Ang babaeng ito ay hindi kilala. Pero, hindi man siya kilala, available naman siya. Natatandaan ko noon sa NBA, mayroong isang team na nag-acquire ng isang player na superstar na alam naman nilang hindi pa 100% healthy because coming from an injury. Ang iniisip nila, baka may mauna sa atin unahan na natin sila. Total naman, gagaling naman siya Gumaling naman. Kaya lang, marami itong na-miss na mga laro nung simula ng season. Dahilan, para yung team, hindi na makabawi. Naging kulelat na kulelat sa team standings. Kaya ang sabi ng mga kritiko ng team na ito that time, yun ang mali nila. Pwede naman silang kumuha muna ng mga players na pwedeng hindi kalakasan, hindi kagalingan, pero makapagpo-provide pa rin naman sa kanilang koponan. Pwedeng manalo pa rin naman sila kahit konti lang. Kesa kumuha sila ng superstar, pero hindi naman makapaglaro para sa koponan. Ang sabi noon ng isang critic, hindi ko makakalimutan, availability is more important than ability. Availability is more important than ability. Aanhin mo nga naman, paano mo nga naman pakikinabangan ang abilidad? Magaling nga o sa ibang aspeto, hindi lang sa laro ng basketball o sa sports. Aanhin mo ang matalino, aanhin mo ang mayaman, aanin mo ang maimpluwensya, aanin mo ang malakas, aanin mo ang madiskarte, aanin mo ang may posisyon. Hindi naman available para ikaw itulungan. Hindi naman available para sa iyo makipagtulungan. Hindi naman available para ikaw ay suportahan. Di ba? Anong kapakinabangan? Anong use niyan? Availability is more important than ability. Tingnan po ninyo, nang tawagin ni Kristo ang kanyang mga disipulo, kung tutuusin, maraming mas able kaysa sa kanila. Andyan ang mga scribe at pariseo. Ano bang mission ang ibibigay niya? Maging mamalakayan ng mga tao.
magpahayag ng mabuting balita sa mga tao. Expert na niyan that time. Ang mga eskrib at pariseo, they were able, much able, more able, but they were not available. Ang patunay niyan, available sila na laging kinokontra ang Panginoon. Pero ang mga disipulo, hindi man ganong able, very much available. Nang sila'y tawagin ng Panginoon, iniwan ang lahat at walang pakeme-keme, walang patumpik-tumpik, sumunod agad. At doon sila mas binigyan ng Panginoon ng abilidad. Yun yung pinakalaman ng sinabi sa kanila. Bago sila tawagin, di ba? Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Make yourselves available and I will enable you. I will empower you. I will equip you. God does not call the qualified. He qualifies the called. Basta't ikaw ay pumayag sa kanyang misyon, sa kanyang pagtawag, bibigyan ka na ng kapangyarihan para maging able ka na gawin ang misyon na tinanggap mo sa Kanya. Lugmok sa kahirapan, lugmok sa kasalanan, lugmok sa kasamaan, sa kadiliman. Ang mundo natin ngayon, hindi dahil sa ito'y gusto ng ating Panginoon. Tandaan natin ang sinasabi sa Salmong Tugunan, ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari. Dumating na siya. Meron ng first coming. Meron na siyang tinawag ng mga disipulo at tinataglan niya ang simbahang ito. Ito yung pinakapresensya ng Diyos sa mundong ito. At parte nito, ikaw at ako. Ang simbahan ay hindi lang yung gusali, kundi yung tao. Tayong mga tinawag ni Kristo. We were enabled, empowered already by Jesus, by our baptism, by our confirmation. At sa maya't mayang pagdarasal natin at sa linggo-linggong pagpunta natin dito para humingi ng inspirasyon, lakas sa Panginoon. Pero bakit ang mundo ay ganito pa rin ngayon? Tama namang ang kaligtasan ay hindi pagganap na narito sapagkat wala pa yung pangalawang pagdating ni Kristo. Pero hindi dapat ganito kadilim, hindi dapat ganito kamakasalanan, hindi dapat ganito kasama, hindi dapat ganito kahirap ang mga tao. Dapat lumalaban kahit papaano ang pwersa ng kabutihan sa kasamaan, ang pwersa ng kaliwanagan sa kadiliman. Dapat patas na patas o lumamang man ang kadiliman ay konti lang. Hindi eh. At ang dahilan ay sapagkat we don't make ourselves available. Kung bakit ganito pa rin ang ating gobyerno, walang naglalakas ng loob na baguhin ang sistema. At kahit yung mga nakaupo naman, able naman, matalino naman, meron namang karanasan, pero hindi available na gumawa ng kabutihan, na manindigan sa katotohanan. Hindi rin tayo available para bumoto. Bumoto man tayo, hindi tayo available na bumoto ng wasto. Sa simbahan, pasensya na, mas marami yung mga matatanda na naglilingkod. Salamat po sa inyo. Pero nasan yung mga kabataan? Nasan yung mas may panahon? Nasan yung mas may abilidad? Nasan yung mga mas may kakayanan? Able, but not available. Sa pamilya, ang kakayanan naman ay hindi lang naman talino, hindi lang naman pera. Pasensya, kakayanan yan. Pakikisama, kakayanan yan. Pagpapakatino, kakayanan yan. Pagiging masayahin, kakayanan yan. Pagbibigay ng pag-asa, makakaya mo yan. Pag-aalala, thoughtfulness, pagiging expressive, kakayanan lahat yan. Meron tayo niyan.
but we don't make ourselves available. Hindi mo po pwedeng sabihin hindi mo kaya kasi you've been empowered already eh. At kung ikaw ay papayag sa kanyang pagtawag, mas bibigyan ka pa niya ng abilidad. Yun yung sinasabi nung anghel dito eh. Walang imposible sa Diyos. Basta pumayag ka. Magbubukang liwayway ang kaligtasan sa iyong lipunan, lalong-lalo na sa iyong tahanan, sa mundo na iyong ginagalawan. Kung bakit masyado ang sentro ng ating buhay ay yung ating sarili lang. Kung bakit ang sentro ng ating buhay, the most, ay ang ating pamilya lang. Sa iba, wala na tayong pakialam. Hindi nga natin mararanasan ang kabuuan ng kaligtasan. Mga kapatid, sa misang ito, makita nawa natin yung mga abilidad na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na inaaksaya natin at yung mga abilidad na pwede pa sanang ipagkaloob sa atin ng Panginoon pero tinatanggihan natin kasi we don't make ourselves available. Hindi po maganda ito. Hindi na po tayo nakatutulong para sa kaligtasan ng mundo, ng pamayanan at ng mundong ginagalawan natin ang ating pamilya, ang ating tahanan, ang ating simbahan. Hindi na tayo nakatutulong sa pagbubukang liwayway ng kaligtasan. Paggagalitan, lilitisin pa tayo ng Panginoon dahil dyan, balang araw. Tandaan po natin na itatanong niya sa atin, pinakain mo ba ako? Dinamitan mo ba ako? Dinalaw mo ba ako? Inalagaan mo ba ako? Ginamit mo ba yung abilidad na binigay ko sa iyo? Ano ka nabuhay sa mundo? Naging pamparami, pampagulo ka lang? Tandaan natin, hahanapin ito ng Panginoon sa atin, ha? Tama nga yung kasabihang, pag namatay tayo, wala tayong madadala sa hukay. Pero sana, yung hindi natin pagdadala ng anumang bagay sa hukay ay dahilan yan. Sana ang hindi natin pagdadala ng anumang bagay sa ating hukay, pag tayo'y namatay, sana ang dahilan yan ay nagbigay na tayo ng nagbigay ng ating abilidad habang tayo nabubuhay. Hindi yung napwersa na lang tayong hindi magdala ng mga bagay sa ating buhay na sinayang lang naman natin dahil hindi natin binigay. Tandaan natin, ang maganda ay hindi yung napwersa na lang tayong iwan at ibigay pag tayo patay na. Ang maganda at ang counted sa Panginoon, maging sa mata ng ating kapwa-tao, ay yung mga bagay, abilidad, kapangyarihan, pera, material na bagay, pasensya, pagmamahal. Mahal ko kayo. Nung nabubuhay ka, di mo pinaramdam. Ang counted sa Diyos at sa tao, yung mga ibinigay natin habang nabubuhay tayo. At hindi yung wala na tayong magawa, ibinigay natin dahil mamamatay na tayo. Sana ito ang ma-realize natin sa banal na pagdiriwang na ito. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samu ko. Alam kong di
sapagkat mahal niya ako. Ringkilang Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringkilang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Ringkilang Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maging available pa rin sa kalooban mo. Sa kabila ng mga problema ko, maging available pa rin na iligtas ang kapwa ko, lalong-lalo ang pamilya ko. Sa kabila ng sa tingin ko ay hindi ko na kaya ang mga problema sa buhay ko. Hindi mo naman na ibibigay kung hindi ko naman kakayanin. At hindi mo rin talaga ibibigay ang misyon kung hindi mo ko pagkakalooban ng tulong. Pasensya na sapagkat may mga pagkakataon na nakakalimutan ko ang katotohanan ito. Nakakalimutan kong nandyan ka. Tutulungan mo ako sapagkat ito ay mission ko kahaling sa'yo. Hallelujah! Ito ay kalooban mo. Hallelujah! Ito ay gusto mo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon. Upang tayo ay kunin, dapat siya sa kanya mga ipinangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta pumayag ka. Huwag kang patalo sa takot mo, sa lungkot mo. Kakayanin mo sapagkat tutulungan ka ng Panginoon. Mas gusto niyang iligtas ang pamilya mo, ang lipunang ginagalawan mo, more than kagustuhan mo. Kaya hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Kaya mo yang pagtiisan, kaya mo yang lampasan. Dahil ang Diyos ay nandiyan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tinapay na ito'y
salamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Panginoon, alay namin, ang alak na ito'y hain sa iyong altar. Nagmula po sa ubas
puso upang dito'y malahan ka sa pag-ating mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ipinanabikan ng mahal na birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pag-ibiniyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Iyuko natin saglit ang ating ulo at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Isama sina Joyce, Louie, Joselito Persigaw, Diosa, Miguel Arsenio, Sergio, Diong Gaso, Maria Jose, So, Eralito Erickso, Paulina Inday, Paulino, Iska, Oreo, Benjamin Nelly, Alfredo, Mark Ricky, Sally, Alan, Larry, Gorio, Elsie, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman,
samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang laging available na tayo tulungan sapagkat ang kaniyang pagmamahal sa atin ang magpakailanman. Palad tayong laging inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang Pasko, Panginoon, halina't umarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap,
sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ang mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ang mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Nalalapit na ang Pasko. Ang mundo, bakit pa rin kay gulo? May mga tanang di buo, kay daming hindi magkasundo. Aking dalangin ngayong Pasko, kapayapaan ng mundo. Pag-ibig maghari sa bawat tao, ating ialay kay Kristo. Nalalapit na ang Pasko. Ang mundo'y bakit pa rin kay gulo? May mga tahanang di buo, kay daming hindi magkasundo. Aking dalangin ngayong Pasko, kapayapaan ng mundo. Pag-ibig maghari sa bawat tao, ating ialay kay Kristo. Aking dalangin ngayong Pasko, kapayapaan ng mundo. Pag-ibig maghari sa bawat tao, ating ialay kay Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinagsalo-salo mo sa iyong banal na piking ay papagkamtin mo po ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa mga in-offer po ninyo na cheese. Bukas naman po ay full cream milk. Makakompleto na. Salamat po sa inyo. Sana huwag kayong magsawa na magbigay para naman mas maging maliwanag at masaya ang Pasko ng mga mas mahihirap at mas nangangailangan kaya sa atin. Salamat po sa inyo. Gayon din sa mga kasama natin online na nagbibigay ng kanilang tulong din through our GCash and bank account. Thank you very much. Sa pagtangkilik sa mga tinda ng souvenir shop, sa pagtangkilik sa ating alkansya, sa pag-share ng ating mga live masses and videos, inaaniyahan din namin kayo na bumili ng produkto ng Three Nails in a Crown, yung sweatshirt natin, t-shirt at saka jersey, riding jersey. Maganda po yung quality. Nakatulong na po kayo, nakaporma pa kayo, at nakapagpahayag pa kayo ng magandang mensahe dahil may messages ang mga products na yun. Salamat po. Nasa labas po yata yung nagtitinda rin ng sabon. Hindi. Basta pag nakita po niyo siya, sana tulungan po natin. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa amin at sa dasal